Magandang araw sa inyong lahat. Grabe ha, grabe ang init ng ulo kagad ni Banatbay. Kapapasok pa lang. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, matindi ho mga balita ngayon na talaga namang nag-iinit ang mga issue sa lipunan. Unang-una na nga ho dito yung mga makukulong. Mga posibleng makulong na mga bastos, walang galang, at mga masasabi nating walang alam sa batas. Mamaya pag-usapan natin yan, yung mga ikinasuhan ng ilang nating mga kababayan, kinasuhan ng taong bayan, etong mga isang kongresista, sino pa ba? Isang, anong pangalan nito? Hindi ko kasi matawag na abogado eh. Kasi una-una nung naging abogado siya, abogago talaga. Abobobo. Eh ngayon, na-disbar na. Kaya hindi ko na matawag eh. Eh hindi naman bagay sa kanya yung sekretary. Sa bagay, sekretary ni Marcos bagay. Pareho sila ng Caracas eh. Pero matindi ho yan. At saka may isa pang kongresista. Itong mga ilang abogado natin, mambabatas natin, inutos na ng Supreme Court, sinabi ng executory to, ibig sabihin, agad-agad na ipatupad. Hindi ho ito may delay, hindi ho ito TRO. Pag sinabi ng Supreme Court, batas yan at dapat agad-agad. Immediately, ina-apply na yan. Ano? Tingnan ninyo. Korte Suprema sa impeachment case ni VP Sara. Singbilis din na ang aksyon ng mga pro-Duterte lawyer laban sa mga kritiko. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Freedom of speech does not equate to maligning the judiciary. Yan ang banat ng pro-Duterte lawyers na pumunta ngayong araw sa Korte Suprema para magsampa ng indirect contempt complaint. Respondent sa inihaing reklamo ni Attorney Ferdinand Topacio, ang kanyang kaibigan na si anti-poverty czar Larry Gadon. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at political analyst Richard Heydarian naman ang kinasuhan ni na Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Ang kanilang basehan ang umano'y deliberate, malicious, and scandalous public attacks sa Korte Suprema matapos nitong ideklara na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Ang gawas po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na supreme cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Heydarian nagpost sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Kasama sa mga ipresentang ebidensya ang ilang Facebook post ni Ay wait, abogado pala si Heydarian. Ay hindi pala. Sorry. Nag-feeling abogado. Heydarian, public statements ni Sendanya at isang interview kay Gadon noong araw ng SONA ni PBB. Tuta, nanginginig na. Bakit tumitirik bata nito? Huwag nagsasabi, tuta, mga ganon. Mana na sa amo niya. BM. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Bukod sa mga abogadong nagsampa ng petisyon, kasamang nagmarcha mula Liwasang Bonifacio hanggang Korte Suprema ang ilan pang Duterte supporters. Ipaliwanag natin, bakit ba kasi indirect contempt? Ito po sabi ng kaibigan ko, si GP, kilala niyo yun? Indirect contempt, also called constructive contempt, is a legal term that refers to acts of disobedience or disrespect to the court that occur outside the presence of the judge or courtroom. Pag direct contempt, yun yung nangyayari sa loob ng korte. Halimbawa, may bastos doon o mali ang sagot, hindi sumusunod sa rules, pwede kang i-direct contempt ng judge. Pag indirect contempt, yung mga nasa labas. Tandaan ninyo, ang judge ay judge. Hindi yan pwedeng bastusin. Unlike yung, alam mo yun, yung mga public official, pwede yan punahin. Kasi nagkakamali sila. Ito, once sinabi ng judge, ito ang aming desisyon, yan ay final na pag Supreme Court ang nagsabi niyan. Batas na yan.
in the Philippines, indirect contempt is governed by Rule 71 of the Rules of Court. Example of indirect contempt: disobeying or refusing to follow a court order, judgment. Yan yun. Publishing or spreading false report that tend to influence a pending court case. Ano yun? Halimbawa, yung sinabi ni tuta. Ayan. Di ba, false report yun na sinasabi mo, tuta ng Duterte? Ang inaano pa nga nila dito, eto may lumalabas pang issue ngayon. Dahil daw sinabihan ni Senator Bongo, kinokontrol daw yung Supreme Court. Wow! Sa tingin mo, ang isang senador na katulad ni Senator Bongo na hindi niya ugali, nung panahon nga na makapangyarihan si Duterte, hindi niya ugaling impluensya ng korte. Hindi nila ugali yan. Noong panahon na yun na sinabi na makapangyarihan nun. Kanang kamay ni Pangulong Duterte si Senator Bongo, hindi niya ginagawa yan. Laging let's follow, paano natin masasabi yan, mga kababayan? Ang daming mga nakulong na alam mo yun, halimbawa yung sa Kekian, kung may impluensya sila, di sana niligtas nila yung mga pulis doon. Hindi naman nila pinawalang sala. Wala silang ginawang ganun. Ang dami pa pong mga instances na kung saan hindi naman nakikialam si Pangulong Duterte at si Senator Bongo na noon ay makapangyarihan sila noon. Sila ay presidente at siya ay kanang kamay. How much more ngayon? Kitang-kita nyo naman kung gaano ka powerless. Kung gaano ka hina. Kasi bakit natin masasabi? Kasi iba ang nakaupong presidente. Ultimo ngang, naalala ninyo, yung nandun si Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. Hindi nga nakapasok si Senator Bongo doon. Humingi ng TRO, hindi nga nag-issue ng TRO Supreme Court noon. Di sana kinausap ni Senator Bongo yun. Psst! Supreme Court! Sunod kayo sa akin, mag-issue kayo ng TRO. Yun na yun diba? Yun na yung pinakamatinding instance na hindi dapat makaalis si Pangulong Duterte dito. Alam naman po natin na talagang pagdating sa karir ni Senator Bongo, alam natin na nagbitbit niyan si Pangulong Duterte. So kailangan niya dito si Pangulong Duterte and yet hindi niya na kayang pumasok. Doon makikita mo wala siyang impluensya sa Supreme Court. Yan ay mga malisyoso lamang. Kaya yung sinasabi ni Gado na tuta ng mga Duterte, tuta. Katarantaduhan po yan. Kaya talagang dapat ma-indirect contempt yung mga ganyang. Alam mo, sabi ko nga doon sa isa kong reel, maintindihan ko pa ko si Hedarian at saka itong yung isa na alam naman natin kung ano leaning nun. Mga aktivistang makakaliwa yun. So talagang hindi sumusunod yun. Alam naman natin sila di ba? Maintindihan pa natin sila. Si Hedarian, nagmamagaling lang yan. Yan ang feeling marunong, feeling may alam. Takot naman yan kay dun sa yung sa isang kaibigan nating vlogger, 'di ba? Hindi vlogger ba? Hindi may tuturing na vlogger Pero takot yan humarap. 'Di ba? Para sa debate. Wala naman yan, nagmamagaling lang yan. Nauuto lang niya yung TV5 diyan Kasi lagi siya ini-interview nun Pero yun wala naman talagang alam yan. Mahina ang kokote niyan. Pero magtataka ka dito kay Gadon. Bakit? Si Gadon kasi abogado. Pinag-aaralan yan. Hindi ko nga naintindihan kung paano naging abogado ito si Gadon Hindi niya ba alam? Sabi nga, di ba, nung pinakinggan natin ng isang abogado, yan Basic Law 101 yan. Yan ang unang pinag-aaralan. Supreme Court has the final say. Siya ang pinaka. At pag nag-utos sa Supreme Court, batas yan. Hindi ko maintindihan ba't di alam ni Gadon yan. Hindi pwedeng bastusin ang Supreme Court. Hindi, sa bagay, siguro. Kaya niya ginagawa yan ngayon dahil na siya, wala na siyang title, hindi na siya abogado. Di ba? Wait lang
Ito, tuloy. Kabilang si Duterte Youth Chairperson Ronald Cardema. Larry Gadon! Ay! Ay! May unggoy na, may asong ulol pa ngayon. Ano ba kayo? Larry Gadon! Asong ulol! Hoy! Sagot ni Gadon. Kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at... Wait lang. Hindi ka nagtanong. Wala kang tanong. Ang statement mo, hindi tanong. Sinungaling nito? kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Dagdag pa niya, Walang asong style tangat lang bobo. Mahina. Eto tingnan, papakita Halata natin. kasi na itong Supreme yung Court is sinabi just niya siding dito? with Sarah. Nagtanong Ako nga, ba siya? dinisbar ako for a month. Ayan, baka sabihin ninyo, ako nagsisinungaling eh. Nagtanong ba siya? Pakinggan ninyo. Wait lang, chotomate. Hindi ko na ready. Ito, yan. Wait, play natin yan. Ay, sorry. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Ang Supreme Court talaga, tuta. Asan ang tanong dyan? Larry Gadon. Hindi, gusto mo, nanghamon pa siya ng kantahan na lang daw sila. Si Jay, magkantahan kayo ni Jay. Magaling niya si Jay kumanta, lalo na pag nakainom. Pag hinawakan niya na mic, ayaw niyang bitawan. Tayo, hamunin kita, debate. Kahit abogado ka. Magdebate tayong dalawa. Dito pa lang, palpa ka na eh. Ano sabi mo nagtanong? Hindi ka nagtanong. Dineclare mo. Na sinabi mo, tuta, mga Duterte, nanginginig ka pa, dumidilat-dilat ka pa. Ito kalokohan talaga nito ni Gadon, Nito Pasio ang mag-ingay for publicity. Kaya hamon niya raw sa kanyang kaibigan, isang one-on-one voice and singing competition for a cause. Isang bagay na agad namang sinalag ni Topacio. Alam niyo po, kaibigan ko yang si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan. And you are not? Dapat ginanon mo. Atty. Topacio, I'm officer of the court and you are not. So I understand. Ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang Larry. Si Darian naman, hindi pa raw nababasa ang isinampang reklamo laban sa kanya. Pero pauna niya nang sinabi na wala siyang direktang pahayag sa kanyang social media post na politically influenced ng mga Duterte ang naging desisyon ng SC. Nakahanap ng kakampi si Hidarian at Sendanya kay ML Representative Laila de Lima. Aniya, speaking out is not a crime at sakop daw ang kanilang mga pahayag ng freedom of speech and expression. Dagdag ni de Lima, karapatan ng iba ang speaking out at saka disrespecting the decision. Publiko ang katotohanan, transparency at accountability mula sa mga nasa kapangyarihan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan na nga, so mga kababayan, ayan po ang ating balita, mga init na balita ngayong araw na ito. Ay nako, ewan ko kung saan pupunta ito. Pero ako kasi iniisip ko, hindi napapatulan ng Supreme Court ito yung ganito. Baka lang. Pero how I wish na sampulan nila kasi medyo kabastusan ng ginagawa ng iba. Siguro, dun sa iba, medyo light lang yung tirada, pero kay Gadon, grabe. Medyo talagang disrespect to the court yun. Talagang dapat patawan ng indirect contempt itong Gadon na ito. Kasi alam naman natin, sobrang bitter niya kasi, di ba? Bitter siya. Mantakin mo, 2 beses na disbar. Allegedly, di umano. Hindi ako sure kung ilan. So, may problema na talaga dito sa taon to. May problema ito sa puso niya. Alam mo, Gadon, chill ka lang. Yan bang epekto ng pagsama-sama mo sa mag-asawa?
Chill ka lang. Relax ka lang. Masyado ka gumaganon eh. Kaya noon pa lang alam ko may problema na sa'yo eh. Hindi, totoo ha. Pag-usapan din natin yung umiinit at tinukoy na ni Chis Escudero kung sino ang damunyo. Diyan sa Kamara at merong planong pabagsakin. Ewan ko ano bang sinabi ni Chis Escudero dito, pero mukhang tinukoy niya na kung sino yung posibleng nasa likod ng paninira. Puri sa kanya. Nako po. Pag-usapan natin yan ha. At pag-usapan din natin, alam mo ko ano, ito matindi ito. Ito pag-usapan natin to ha. Ano ho yun? Pag-usapan natin yung si Congressman Sabong. Bakit kanyo? Nahuling nagsasabong eh. Si Kongresistang Sabong, nahuhuling nanonood ng sabong daw, sabi niya. Di sige. Di sige. Maniwala na tayo sa kanya. Lang daw siya, naglalaro lang daw. Gago! Ay, hindi pala naglalaro, sorry. Nanonood lang daw pala, nanonood lang. I stand corrected. Siya daw po ay nanonood lang. Tindi nitong kongresista na ito. O, panoorin natin ha. Yan na kagad. Yan, chismisa na unahin natin. Okay? Yan, chismisa na. O, ito. Ito. Wait, chotomate. Asan na yan? Ito. Ayun, ito. Pasok. Nanonood lang pero hindi tumaya. Yan ang pahayag ni Congressman Nicanor Briones. Naku po si Nicanor Briones, aga party list. Aga party list. Sinabi ko na sa inyo, mga party list eh. Nanonood lang daw. Hindi naman siya naglalaro. Sa bagay. Ewan ko pero dati kasi sinubukan ko yan eh. Hindi ko alam ewan ko, yung dati hindi ka makakapasok dyan kung hindi ka magtataya eh. Pag online sabong, hindi ka makakapasok doon, hindi ka makakapanood kung hindi ka tataya. Pwede kang makapanood, mag-skip ka muna ng isang laro, pwede yon. Pero ibig sabihin, participants ka na. Okay? Ganon eh. Tingnan natin. Hindi natin alam kung ano na ba ang sistema ng sabong ngayon. Tanong natin kay Kong. Ng AGA party list na siyang nakunang nanonood ng online sabong sa gitna ng plenaryo. Naku po, sa gitna ng pambansa, nangunguna sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Tingnan niyo si Marian Enriquez Congressman Briones. Si Marian Enriquez parang gumaganda, no? Banat ba hindi ka tapat sa mga taga-SM na Gago! Hindi, sinabi ko lang naman gumaganda, kayo naman. Jiggy, humarap nga sa amin itong si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nakunan na habang nasa gitna ng sesyon na may hawak na cellphone at nanonood ng sabong. Giit niya, hindi raw siya nag-iisabong. Never daw siya nagsabong sa kanyang buhay ni wala nga raw siyang GCash o kahit na anong apps para dyan. Ang sabi po niya, meron lang daw ipinadala sa kanya yung kanyang pamangkin na video nung nagsasabong. Practice fight daw yan para sa isang derby at iniimbitahan siya na sumali para... Ba't ganun yung mukha niya? Parang hindi siya naniniwala. Ewan ko kung naniniwala yung nagre-report po sa tradisyonal nga na sabong sa kanilang lugar sa Batangas. Tingnan mo itsura niya. Ayon nga kay Briones ay kahit kailan daw ay hindi raw siya nakita sa kahit na anong sabungan. Kaya tinatanggi niya itong aligasyon. Kahit anong sabungan daw. Ako rin naman, hindi rin naman ako nakita sa sabungan eh. Pero dati, sinubukan kong laruin. Hindi naman actually talagang subukan laruin. Kaya lang kasi, hindi ako nagpapalusot Gusto ko malaman yung sistema. Paano ba yung isabong na yan? Kasi against talaga ako dyan eh. So para malaman ko, titingnan ko. Meron palang talagang way. Madaling makapasok. Yeah? As in kahit sino makakapasok. Tiningnan ko, kaya ako kunwari ng ganito, through GCash, di ba? Nakalimutan ko na kung paano yung sistema kasi tinry ko lang naman, hindi ko naman talaga nilaro siya ng laro-laro. Noon pa yan, nung kasagsagan ng isabong, tiningnan ko kung makakapaglaro ba ang kahit sino na walang pinipresentang ID, nakakapaglaro.
So ibig sabihin, kahit bata, pwedeng maglaro ng isabong o pwedeng pumusta. Sinasabi ng iba, hindi, kailangan mo naman ng GCash. O ano ngayon? Pwede ka naman sabihan mo yung kaibigan mo na may GCash o yung tatay mo may GCash. Tay, tataya ako sa sabong. Pwede ba itaya mo ito? Pwede naman ganun di ba? Na siya po ay tumataya dito nga sa nakita sa video sa kanya. Ipinadala lang daw ito ng kanyang pamangkin doon sa Facebook message. Sana pinangalanan mo yung pamangkin. Siya ang sisihin natin. Hindi kasi alam mo ewan ko Kayo. Naniniwala ba kayo? Ito ang tanong dyan. Naniniwala ba kayo na talagang hindi siya nagsasabong o hindi siya nag-iisabong? Nanunood lang daw siya. Naniniwala ba kayo? Gago! Hindi, kayo kanya-kanya ho ito. Ito yung opinion, no? Opinion ko. Ako, hindi ako naniniwala. Kayo, naniniwala ba kayo na nanunood lang siya at hindi siya, Hindi kasi, alam mo mga kababayan, naalala ko yung kaibigan ko Nahuli nung kanyang misis na may betka. Nakapatong. Yung betka. Kunwari ako yung, hindi ako inahuli. Una-una wala ako asawa. Yung lalaki na may asawa. Tapos nandyan yung betka, nakapatong. Ano bang tawag doon sa posisyon na yun? Nakalimutan ko na Cowboy ba yung cowgirl? Hindi, cowboy. Lalaki nakapatong. Gago! Homblo pala ang puta. Hindi, babae, yun. Tapos nung nakapatong, nahuli nung misis, sabi nung misis, Siyempre, putak na yung misis, galit na galit. Alam mo, sabi nung kaibigan ko na lalaki, sabi niya, "Sweetheart! Nag-sit ups lang naman ako. Nagkataon, walang dito. Walang, so yung babysitter na lang natin, sabi ko, tulungan mo nga ako mag-sit ups." Babysitter, pang to pang yung babysitter, So, tulungan mo ako mag-sit ups. So, siyempre, pag mag-sit ups ka, nakahiga ka, di ba? Gaganyan-ganyan ka, tapos nandito. Nadulas siya. Napunta siya dito sa baywang ko. Sabi, napunta sa baywang ko. Gago! Hindi naman, wala naman kaming ginagawa. Hindi kami nagtatalik. Parang ganun parang ganun yung naisip ko dito Yung huling-huli mo na, oy, nanunod. Nag-ano. Pero sagot niya, nanunood lang naman ako. Hindi naman ako nagsasabong. Kakaiba. Ako, iba. Sabi ko nga, kakaiba ito. Para ipakita nga na magagaling daw itong mga manok na nandoon sa kanilang lugar. At natatawa yung reporter. Pinakita lang daw nung kanyang pamangkin ba yun? Na, uy, magagaling to mga manok ko, panoorin mo to. May trial fight. Di patay yan. Nag-trial fight, patay yan. Hindi kasi, alam ko hindi naman ganyan. Siguro wala nung panusok, kaya maaari. Pero, ewan ko lang hindi ako solve. Hindi nabenta sa akin yung kwento ni Kong. Ayon pa kay Briones, malamang daw ay baka parang sinasabotahe lang daw siya. Pero sinasabotahe lang siya. Ikaw gumawa niyan, tapos sinasabotahe ka. Anak ka ng wewe. Gago! Kong naman, ikaw naman, Kong, sabihin na natin, sige, nanunood ka. Hindi ka nagsasabong. Wala tayong sinasabing nagsasabong ka. Nanunood ka. Pero in the middle of a very important, supposedly, session. Ayan yung election daw yan ng Speaker of the House. Ganun ka ka-bored? Boring ba yung speaker nyo? As far as I remember, you are a government official. As far as I remember, you should have a high standard. Di ba? Ano ibig sabihin ng high standard? Hindi yung habang nagtatrabaho, nanunood ka niyan. Eto, tanggalin natin yung salitang sabong. Sabihin natin nanunood ka ng Netflix.
Oh, di ba? Nanunod ka ng bembangan, halimbawa lang, kunwari lang, di ba? Yun ba ay may justify mo pa? At sasabihin mo, di naman ako nakikipagbembangan eh. Nanunod lang naman ako eh. Habang may plenaryo nagaganap, hindi ko nga, pasensya na po kong, pero para sa akin, dapat yung mga ganito disiplinahin. Ewan ko kung di disiplinahin ito ni Speaker. Dapat yung mga ganito ini-ethics complaint. Di ba? Ito yung yung huli mo na sa akto na habang may nangyayaring plenaryo, may ginagawang iba. Supposedly, dapat mataas ang iyong standard bilang public official, pero ganyan ang ginagawa mo. Tapos issue pa ngayon yung online. 'Di ba? Gaming, gambling, online gambling, o lalong-lalo na yung isabong. 'Di ba? Huwag ka na mag-justify, lalo mabibwisit ang tao niyan. Sir, lalo mabibwisit sa iyo ang tao. Sana mag-sorry ka na lang, tapos na usapan. Sorry. Na lang talaga ako na sa aking kahinaan ako ay nakapaglaro. Natawad na niya kung sino man daw yung nag-upload ng video na to kahit pa may violation ito. Pinatawad na daw niya yung nag-upload ng video. Kasi may violation daw ng wiretapping. Kasi nga naman, bawal yun yung habang ilalabas mo, biglang ganun. Pero ikaw pa talaga, sir, ang may lakas ng loob magsabing, pinapatawad ko na yung kumuha ng video at naglabas. Iba rin ang apog nyo, sir. Matindi. Matindi yung nyo, yung alam mo, swak yung sinabi ni BBM sa inyo. Yung walang hiya. Yung hindi nahihiya. Mantakin mo, ikaw na yung nahuli. Ikaw pa yung malakas ng loob na sasabi, pinapatawad ko na yung naglabas ng photo na yan at video na yan. Ang lupit, sir. Ibang level yung yung paninindigan mo sa buhay. Data Privacy Act, pinapatawad na rin daw niya ito at para wag na raw sana maulit. Humingi na rin siya ng paumanhin dahil nga nadadamay yung institusyon, itong kamera, dahil nga dito sa lumabas na viral video na ito. Hindi, sir. Humingi ka ng tawad dahil mali ang ginawa mo. That is not right for a public official, for a congressman. Whatever is that, whatever it is pala, whatever it is, whether it's sabong, watching Netflix, playing billiards, playing whatsoever, pag plenaryo, makinig ka. Hindi yung nagdududut-dut ka dyan. Ano yung nagsasabong, giit niya, malinis daw po ang kanyang konsensya. Pakinggan natin itong pahayag ni Briones. Ang lupit. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Kaya nga ako fake news eh. Hindi, gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. Ibang level. At Marian, may sinabi rin si Senator Erwin Tulfo tungkol sa mambabatas na ito. Ano raw nakikita niyang dapat gawin? Yes, Jiggy, ikinadismaya nga ni Senator Erwin Tulfo itong nag-viral video ng kongresista nga na nakitang nanonood ng sabong sa kanyang cellphone sa gitna pa ng sesyon. Ayon nga kay Erwin Tulfo, kung siya raw yung tatanungin, dapat na raw talaga napapanahon na magpasa ng panukalang batas para sa total ban o tuluyan pong ipagbawal itong online gambling sa bansa. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. I want this online gambling stop. Ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Sir, gumawa kayo ng batas. Ako, hindi, ito para sa kaalaman ninyo. Ito, may mas malawak na balita dyan . Ito, papakita ko lang sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, kay Banat Bay, kahit anong pakulay mo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Sa part na to, sige, palakpakan ko si Erwin Tulfo. Kasi magpapahiring siya tungkol sa online gambling. Which is, okay yan. Abangan natin yan, panalo yan. Para lang kaalaman yung pogi point mo yan, Senator. Pero wag na mamoro-morong hearing, Talagang tukuyin ninyo sino ang may pasimuno nito, sino-sinong mga public official ang sumusuporta dito. Kasi, sir, marami tayong bali-balita, alam natin yan, na may mga congressman na
talagang sila ang nagpapasabong, sila ang may-ari ng mga online gambling. Sana matukoy talaga. At ang resulta, gumawa ka ng batas. Batas talaga ha, kasi iba yung order ng presidente. Yung order ng presidente, pwede yun. Pero iba pag batas. Kasi pag batas, magiging forever na yan. Di ba? Magiging ano na talaga yan. Kahit after ni Marcos, magiging ano na yan. Na bawal ang online gambling. Di ba? O, pakinggan natin to si Erwin. Dismayado si Senador Erwin Tulfo sa ilang mambabatas na nahulikam na nanonood ng online sabong at bilyar sa gitna ng botohan ng House Speakership. Hindi na raw nahiya ang hindi pa kilalang mga kongresista, lalo na't bawal magsugal ang sinumang government official. Sana raw ay makapagbigay ito ng mga apology. Kung aamin sila, dapat din daw silang magpaliwanag at disiplinahin ng Kamara. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? No, kaya kamutin mo na lang. Lumabas ka ng pumunta ka sa banyo. Kamutin mo na lang. Hindi, tama naman siya dito di ba? Una-una, bawal ang public official na merong batas na yan. Ayan, alam ko, yan ay executive order ni dating Pangulong Duterte. Yung any public official should not be seen in any casino or any gambling. So kasama na rin dyan yung pag-gambling dito. Although sinabi nga ni Congressman, hindi siya naglalaro, nanunood lang daw. Gago! Pero gayon pa man, maliho yan Di ba? Yan yung sinasabi ni Erwin Tulfo na, sandali, merong botohang nagaganap. Bakit ka, kung ano-ano ginagawa mo dyan? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Ayun po ang totoo. Pinapasahuran kayo, di ba, na bilang kongresista, representante ng inyong distrito o di kaya ng iyong party list para magtrabaho, hindi para manood ng sabong. Ha? Congressman, wag ka nang napakaraming palusot. O sige, tanggapin natin, nanunood ka lang, hindi ka nagsasabong. Palpak pa rin yan, sir. Mali pa rin yan. Kahit anong sinusubukan mong isalba yung sarili mo, mali yung ginagawa mo. Katakda na ring talakayin sa Senado ang online gambling at pangungunahan ito ni Tulfo bilang bagong chairman ng Committee on Games and Amusement. Kaya lang, ang tanong dito mga kababayan, aaksyonan kaya ito ng kanilang speaker? Hindi, di ba? I mean, Speaker Romualdez, yung bata mo, pababayaan mo na lang ba ng ganyan? Wala talaga. Ayan nagsisimbolo ng leader ng Kamara. Kung may bastos na kongresista, merong ibig sabihin yan. Hindi kagalang-galang ang speaker. So dapat, ang atin lang, dapat disiplinahin yan ng speaker. Hindi pa pwedeng gayon lang yun. Disiplinahin. I-ethics siyang tao na yan. Kasi nga, alam na nga natin, salot na nga itong online gambling Tapos, may ganyang pang kongresista. Nanonood sabihin na natin nanonood, but still, di ba? Hindi maganda yan. Yun ang natin dito. Kaya na lang din ganyan ang itsura nyo sa Kongreso. Nadadamay lahat kayo. Sinasabing, kaya nga pinupuna kayo, tapos nagagalit kayo. Tapos anong gagawin ninyo pag napuna kayo? Di maghahanap kayo ng sisising iba. Hindi kasi ganyan ang ginagawa nila Dahil nga sa mga ganyan, naganap sila ng ibang issue. Itinuturo nila ngayon si Chis Escudero, kung ano-ano sinasabi nila kay Chis Escudero. Di ba?
Again, hindi ko po pinagtatanggol si Chis Escudero ha. Pero kitang-kita yung para pagtakpan nyo yung kapalpakan nyo, yung kababuyan nyo dyan sa kamera, yung kawalang nyaan ninyo dyan sa kamera. Naghahanap kayo ng ibang issue. At ang napili ninyong issue ay walang iba kung hindi yung kay Chis Escudero, di ba? At take note. Eto po, ha? Take note po. Nalaman na po ni Chis Escudero kung sino yung di umano allegedly nag-ooperate sa kanya ng paninira. Ito, panoorin natin ha. Pinangalanan na ni SP Chis Escudero ang posibleng may pakana umano ng sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Yan ang agenda report ni Hannah T. May suspetsya na si SP Chis sa umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Posible raw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ito. Una nang lumitaw ang isang Zaldico ah! Yung best friend natin si Zaldico. Totoo ba yan, Zaldico? Hindi ako nagsabi nito ha. Baka ako na naman ang anuhin mo dyan. Hindi ako nagsabi nito. Ang nagsabi nito si Chis Escudero. Kaya nga ang tanong natin, totoo ba na ikaw ang may pakana ng demolition job kay Chis Escudero? Naku po. Bakit naman ganon? Bakit ganon? Tingnan nga natin. CCTV footage na bumisita umano si Escudero sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan, no? Sa exclusive Kitang-kita ninyo yung CCTV. Halatang CCTV. Di ba? political report, kasagsagan daw yon ng bycam. At katunayan, holiday pa ng bumisita ang senador. Yan ay para tiyaking maipapalaman daw talaga ang higit 142 billion peso insertion sa 2025 national budget. Tinanggi naman ni Escudero ang akusasyon. Agarang buwelta ng senador sa isang panayam, it's easy to do a 1+1 at foolishness will catch up. Dahil matapos ang kasagsagan ng budget issues, wala naman daw tinanggal na sino man sa Senado, kundi sa House of Representatives. Pinatanggal umano si Ko bilang House Appropriations Committee Chair. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng reaksyon mula kay Ko. Pero base sa House records, December 2024 nang magsumite siya ng resignation letter kay Speaker Romualdez dahil sa umano'y health concerns. Una na ring sinabi ni SP Chis na hindi lang 142 billion ang realignments sa 2025 budget, kundi pumapalo ng lagpas 600 billion pesos. Pagdating sa BICAM meetings, sinabi ng politico.com.ph na naging dominant si Escudero sa proceedings. Dahilan para ma-elbow si dating Finance Committee Chair at Senador Grace Poe. Unfair insinuation naman ang turing ni Escudero sa mga paratang. Wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Ganyan talaga mga media. Busabos. Hindi, alam mo, wala naman pinagkaiba media tsaka yung mga vlogger eh. Sabi ko nga sa inyo doon sa debate, di ba? Minsan kasi nilalahat natin, pag vlogger, fake news. Pagka media, professional. Hindi. Ang daming media dyan na busabos ang ugali. Maraming media dyan ang talagang for the content lang. Minsan nga, bobo pa eh. Iba yung tanong, syempre sasagot ka. Tapos, pagdating sa reporting, babaguhin mo na yung tanong. Kasi hindi naririnig yung mga tanong. Ito yung sinasabi ni Chis Escudero. Alam mo, tiyaga nga nito ni Chis Escudero sagutin yung mga media. Kahit paulit-ulit na eh. Di ba? If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. May paglilinaw naman ng House. We are focused on our job. The House's job is to advocate. Di ba pang ka lang? Ano ba yan? Ang dami mong daldal. Ito si attorney. And pass laws and not start any black propaganda against anyone. Hindi direktang tinanggi ni Attorney Princess Abante ang akusasyon. Pero anya, wala pa siyang info sa issue.
Mapa-House man o Senado, may nagmamaniobra raw ng demolition job at may nagsisingit ng questionable budget. Ang tanong na ngayon, sino kaya ang totoong nagpapakana at sino naman ang pinapatumba? Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ayon sa report na ito, malinaw ha? Ayon sa report, hindi po ako ha? Ayon sa report, ang may kagagawan di umano at tinuturo ni Chis Escudero na posibleng nasa likod ng demolition job against him ay walang iba kung hindi si Zaldico. Kailangan sagutin ni Zaldico yan. Hindi pa pwedeng ang sasagot lang yung spokesperson ng House. Asa na nga ba yun? Hindi, di ba? Bakit nga ba nawala yun? Bilang chair ng appropriation, anong nangyari doon? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Ewan ko. Pero sige, tignan natin. Antayin natin ang sagot ni Representative Zaldico na nawala sa kanyang posisyon last 19 Congress bilang chair ng appropriation. Hindi natin alam bakit natanggal. Sabi, kasi ang lumalabas sa balita parang personal reason or health reason ang correct me if I'm wrong. Pero ngayon, tila iba ang kwento sa pamamagitan ng mga sinasabi ni Chis Escudero. Di ba? So ano na? Hindi kasi alam mo matindi ha. Kaya nga ito natatawa nga ako sa isang interview ni Escudero. Panoorin niyo itong interview na to. Nakakatawa ho talaga ito kasi parang galit na galit talaga sila kay Marcoleta, no? Ang ABS-CBN. Kasi parang kini-question nila bakit naging Blue Ribbon chairman itong si Marcoleta. Napanood yun na ito? Nako, reaction na natin to. Parang nagagalit talaga sa bagay. Si Marcoleta ba naman ang dumurog at nagsiwalat ng mga illegal di umanong ginawa ng ABS-CBN against their employees na kinatanggal ng kanilang franchise. Already announced the major committees. You have Senator Kiko Pangilinan for Agri, Bam Aquino for Education, and so on. No, Win Gatchalian for Finance, that's correct. Yes. No, and you have Marcoleta for the Senate Blue Ribbon Committee. We're showing a list right now on your screen. So yes, these have already been decided. Take us through, for example, Kiko Pangilinan and Bam Aquino, which could have been in the minority, and yet you gave them juicy, powerful committees. These are not. I don't consider committees, Karen, either juicy or non-juicy, powerful or non-powerful. There's a reason why these committees exist, and it's a question of their respective advocacies and core competence. So sa kaso, sa sitwasyon ni Senator Pangilinan, he ran on that platform. Sa sitwasyon ni Senator Bam Aquino, he ran on that platform specifically too. Sa kaso nung iba, they were former executive department officials handling those offices. So we tried to make do with the available talent we have in the Senate. So it's not really a question of giving them this or that. And another thing, Karen. Okay. And I wanted to ask you, before you move, yes, newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think his story... Tingnan mo ha, ang daming sinasabi ni Escudero na mga binigyan ng chairmanship. Ang tinanong lang ni Karen Davila si Marcoleta. Ma'am, bitter? Bitter po ba kayo? I mean, tatanggapin na lang natin yung iba sa kanilang chairmanship at si Marcoleta tatanungin natin ng ganito? A newcomers ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. But it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. And some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign
for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Yun ang magandang sinabi niya dito, ha. Hindi porket bago, hindi na magaling. At hindi porket luma, magaling. Ganun eh. Di ba? Bakit? Ang daming luma dyan eh. Wala namang ginawa kundi natulog lang. Hindi mo nga makita eh. Hindi, alam mo may mga isabihin mo doon sa ibang tao, oy, alam mo ba, senador to si ano? Senador po talaga yan? Parang di namin nakikita yan ah. Walang ginagawa yan ah. O, di ba? Ganun ang, wala, kilala nyo kung sino yun eh. Yung walang ginagawa eh. O. So ano ibig ko lang sabihin? Tama yung sinasabi ni GC Escudero. Hindi porket bago, hindi magaling. Diba? At saka una, hindi nga siya bago daw. Dahil una, matagal ng ilang beses, ilang termer na siya pagdating po sa sa Kamara, which is the same function. Mas madami lang sila. Di ba? Same pagdating po sa At makikita mo naman ang tikas ni Marcoleta bilang taga-usig pag merong mga mali. Kasi nga, litigator nga ho siya eh. Alam niyo ho yun? Alam mo, maraming klase ng abogado. Meron yung abogadong pang notaryo, hindi ko naman sinasabing bobo sila ha. Meron din abogadong for corporate lawyer, yung mga ganon. Pero may iba ang litigator. Pag litigator, ito talaga yung bihasa. Pagdating sa humaharap sa usgado, yan ang talaga pagdating sa mga kaso-kaso. So si Marcoleta, hindi po yan ordinaryo na matinding litigator yan. So ibig sabihin po, kung sa tikas at galing, bantakin mo, nabulgar yung ABS-CBN nun. Di ba? Gago! Ilang taon nilang tinago at naitago yung mga kalokohan na ginawa ng ABS-CBN noon, di umano, allegedly. Ngayon, dahil sa expose, maraming expose na ginawa si inisa-isa yan eh. Maalala nyo siya yung nag-isa-isa niyan. Here are your parang violation. Isa-isa sinabi niya. Nagpakita siya ng ebidensya. Talagang nilahat niya. Hanggang ayun, nakakumbinsi na talagang dapat hindi ito bigyan ng prangkisa. Yan ang nangyari. Doon pa lang kita mo na yung tikas niya bilang isang abogado. Kaya he deserved this. Etong Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam bakit talagang napaka-bitter ata di umano niyan. Wala namang ganun, di umano. Bitter lang. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Okay, now your colleagues, no? You have Senator Mig Zubiri, who was former Senate President. I mean, he was ousted. You have Senator Loren Legarda, Lacson Soto. These are senior senators. You've worked with them through several Congresses, and they're now in the minority. Would you want to change the situation and have them over to join the majority? Is that possible? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, the two former presidents, one of whom... Ayan na po, ibang issue na yan. Alam nyo mga kababayan, sa dami-dami ng pinupo na talaga dito, pansinin ninyo, yung pagdating sa committee head, si Marcoleta ang pinupunan nila kasi alam nilang na nanganganib yung kanilang mga kalokohan. Totoo.
Marami nang kinakabahan dahil nga naman si Marcoleta, since Blue Ribbon, siya yung tumitingin ng mga iskandalo ng mga ulul dyan ng mga public official. Marami nang alam naman natin, hindi naman na pwedeng itago ito, na ang bayan natin puno ng korap na opisyal, puno ng tiwaling opisyal, puno ng mga walangyang opisyal. Alam natin yan. Hindi na natin pwedeng itago yan. Di ba? Si Marcos na nga eh. Sinisi niya na yung ibang tao eh. Di ba? Sa sobrang tindi, pati ibang tao, sinisi niya na kahit directly under him ang DPWH. Di ba? Directly yun eh. You have the control, everything. Utos mo na sa sekretary mo. Kaya nga anong tao sa sekretary? Di ba? They only perform parang ano yan, kung ano ang sabihin ng presidente, yun ang, kaya nga secretary. Alam niyo ba kung bakit secretary ang tawag? Ano ba yung secretary? Aside sa nagmamasama sa isa at saka gumagawa ng kape. Ang wala, nagmamasay bang ka-secretary? Hindi, yung mga alam mo na, gano'n yan. Ano secretary, di ba? Pag may inutos ka, sabihin mo ito gawin. Yung sekretary mo, siya mag-aayos niya. Tapos, ipapatupad niya sa lahat ng mga nasasakupan mo sa kumpanya na yung inutos mo. Sekretary, ganun. Ganun din, kaya presidente, may sekretary. Ikaw pa rin ang head niyan. Ikaw pa rin ang pinuno niyan. Yung sekretary mo, ang gagawa ng plano mo, yung kagustuhan mo. Yung sinising ni Bongbong Marcos, etong flood control project, kaya nagbaba. Sino bang, di ba, under mo ang DPWH? Hindi, para lang sa kaalaman ito ang nangyayari. Ipapakita ko sa inyo. Ito'y kaya sabi ko sa inyo, maraming nangangatog na public official kay Marcoleta. Dahil talagang, naku po, antindi. Dahil bulgal na na ngayon ang mga tiwaling opisyal. Ito papakita natin to. Napakaganda ng sinabi dito ni Magalong. Napakatagal na po ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, issue na madalas iniiwasan ng mga opisyal. Pwera kay Benjamin Magalong, ang alkalde ng Baguio City. Si Magalong po ang lead convener ng Mayors for Good Governance, isang grupo ng mga alkalde na sadyang pinag-uusapan ng issue ng korupsyon. At sa interview ni Magalong sa programang Storycon ng One News, dinetali ni Magalong ang kung tawagin ay anatomy of corruption sa mga public works projects. Ayon kay Magalong, ang pinakamalaking porsyento ng mga kickback ay napupunta sa politiko. 35 to 40% daw ng project cost binubulsa ng politiko. Grabe, ang taas, 35 to 40. So, sa isang billion. Huwag na isang billion, napakahirap. 100 million. 35%. Huwag na natin tingnan sa 40%. 35%. 35 million. Sa isang 100 million. Doon napupunta. Ang grabe. Di ba ang lupit? Kaya naman pala napakaraming kabit. Kaya naman pala nakakapaglaro ng sabong. Ganun kalupit. 35. Hindi lang naman po 100 million na mga proyekto. Diba? Kumbaga, sa about 100 pisong gastos ng gobyerno sa iisang proyekto, 40 pesos ang tongpats o yung patong ng politiko. 20% advanced, 15 to 20 to follow. Sino po yung politiko? Madalas daw siyang local official at malaki ang posibilidad na siya po ay congressman. Congressman. Nako po. Congressman. Lang po malinaw, hindi naman po lahat. Pero bakit unang suspect agad ni Magalong ang mga nasa Kongreso? Una, dahil sila ang may kakayanan na mag-identify at magpapondo ng mga proyekto na ilalagay sa taunang budget. Baka lang po natatandaan pa ninyo ang issue ng pork barrel na pinagbawal ng Korte Suprema noong taong 2012. Bawal na nga ang pork barrel pero ang uso naman ngayon ay congressional insertions ng mga projects sa taunang budget. At hindi po gaya ng pork barrel, ang mga insertion ay wala pong limit. At yung pork barrel may limit pa, ito wala. Ang lupit. Kaya naman pala nakikipagpatayan sila para maging congressman, di ba? Kaya pala kahit yung mga mayayaman na
Gusto pang maging congressman. Pangalawa, ayon kay Magalong, malaki ang kapangyarihan ng mga congressman na magrekomenda ng mga district at regional engineers sa kanilang mga jurisdiction. Grabe, Importante po yan dahil ito ang mga mag-e-estimate ng project cost at sila rin ang magpapatupad ng proyekto. Ito pa, ang ilang opisyal ng implementing agency, gaya po halimbawa ng DPWH, may patong naman na 10 to 12%. Ayan, 10 to 12%. Ibig sabihin, aside from the congressman, ultimong DPWH, na directly under the president, pumapatong ng 10% to 12%. Punta na tayo sa 10%. So may 10 million. Grabe, no? Ang lupit. Tapos, Mr. President, sasabihin mo ka, mga walang niya kayo. Ikaw ang walang niya. Oo, hindi ka na nahihiya. Sa totoo lang, alam mo, naalala ko dito yung sabi ng Panginoon, yung bago mo punahin ng kapwa mo, tingnan mo yung troso nasa mata mo. Oo. Kasi puna ka ng puna doon sa ibang tao na sinisisi mo mga walang niya. Mr. Marcos, ikaw ang walang hiya. Hindi ka na nahihiya. Nasa ilalim mo yung DPWH and yet tuloy-tuloy ang korupsyon nila, 10%. Pera ng taong bayan yan. Directly na nasa ilalim mo yan. Magagalit ka kasi may ganyang nangyayari. Ikaw, sirang walang ginagawa. Hindi ka nahihiya. Kaya't sa porsyento pa lamang ng politiko at mga korap na opisyal, kalahati agad ng project cost. Grabe. Sana. Mag-aawas ka pa ng 5% para sa ibang mga bagay gaya po ng VAT at ng insurance bond. Siyempre, hindi pa po tayo tapos. Tandaan na meron pang kontraktor na kailangan naman ay meron kahit papanong kita. 10 to 15% po yan ayon kay Magalong. Kaya't ang matitira na lamang sa kabuuang project cost, 30% ng original na budget. Yang 30% po ayon kay Magalong, yan na lamang ang pwedeng magamit para matuloy pa yung project. Sa bawat 100 piso ng project ng gobyerno, 30 pesos na lamang ang natitira para, for example, sementoin ng kalsada o itayo. Grabe, no? 30% na lang. Ano na mabibili mo niyan? Hindi. Ano na mabibili mo niyan? Ang tulay. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming kalsada ang lusaw kaagad kapag umihi yung palaka. Saan naman galing itong mga estima? Kung palaka ba umiihi? Ikaw talaga, oo. Ni Mayor Magalong. Galing daw ito mismo sa mga kontratista na kanyang nakakausap at maging sa ilang tao sa Kongreso. Isang halimbawa raw dito ay mga proyektong gaya ng solar-powered lights. Nako! Meron mga project daw na nakalista ang unit price na 157,000 pesos bawat solar lamp post. Pero ayon kay Magalong, pagkausapin mo naman daw ang supplier mismo, papatak lamang ito sa 35,000 to 45,000, kumpleto na po, kasama na ang kanilang tubo. So parang may kumikbak. Grabe, no? 35,000 lang sa 157 na ipinapasa. Para nga naman may kickback. Kaya na lang din ang bilis masira. Kita nyo, halimbawa na lang yung mga traffic lights, di ba? Ito, yung tinatawag nilang mga solar na ilaw, di ba? Pagmamalaki pa nila yun, kita nyo na dito, solar ang ating ilaw. Yung pala, putang ina, laki ng kinita ninyo. Lumiwanag. Kaya naman pala lumiwanag. Lumiwanag yung mata ninyo sa mga pera. Lupit, ano? 11,000 pesos sa bawat poste na libo-libong poste ang tinayo. Ayon kay Magalong, napakadaling i-check ang actual price laban sa project unit price dahil madaling kausapin ng mga supplier. Ang mas mahirap raw ay ang paghuli sa mga politiko na kickback dahil wala naman daw nakalagay sa kasulatan at laway lamang ang naging puhunan. Parang gusto ko yan, laway lang puhunan. Ang lupit ng mga congressman natin, ano? Hindi, alam niyo kung bakit nangyayari itong mga ganitong klaseng, Kasi, simula pa lang Doon pa lamang po sa eleksyon, matindi na ang korupsyon. Bayaran na para manalo ka.
labasan na ng pera para manalo ka. Ang hirap manalo kung ikaw isang ordinaryong Pilipino lang, kailangan mo maglabas ng malaking pera. Sabi ko nga sa inyo doon pa nga lang sa mga bara-barangay, ang laki na ng korupsyon. Oo. Itong bayan na to, wala na ho talaga tayong patutunguhan. Kasi ako, nakailang eleksyon na ako na nakita na talagang pag hindi ka maglalabas ng pera, hindi ka bibitbitin ng barangay captain, hindi ka bibitbitin ng mga tao doon sa barangay, kung hindi ka maglalabas ng pera, doon pa lang, ano ka na corrupt ka na kagad Once naglabas ka na ng pera ng ganong kalaki, binabayaran mo na yung mga kapitan, para ka na rin ng urap. Di ba? Doon pa lang, ang tindi na ng korupsyon. Paano mababago bayan mo? Wala pa dyan yung si Comelec ganito. Di ba? Yung in charge na Comelec doon. Matindi. Diyan pa lang, syempre, pag naglabas yung politiko na yan, sa tingin ninyo, saan nila babawiin yun? Alam mo, sa bulsa lang nila yun. Siyempre, mangungurap din yan. Doon pa lang, wala na. Ubus na talaga. Sana talaga, matuunan ng pansin ito ni Marcoleta. Yeah? Sana talaga, ewan ko ako, I'm really hoping that he would do yung talagang ipinangako niya. Yeah? Na sa mga public official. Kasi, ewan ko ako, ito, honest ko ito nahihiya na ako bilang isang Pilipino. Pag pumupunta ng ibang bansa, nahihiya na ako kasi napaka-corrupt ng Pilipinas. Yung sabihin mong, saan ka galing? Sa Pilipinas. Naku po, corrupt yan. Makikita mo yan sa mga, ayoko na lang magbanggit, pero doon pa lang sa mga empleyadong mga Pilipino sa ibang bansa na worker galing sa Pilipinas, kitang-kita mo na kagad yung korupsyon. Pag hindi binigyan ng tip, nagagalit. Di ba? Alam mo, eto, sabi ko nga sa inyo, kung gusto ninyong magising-gising pagdating sa issue na yan, punta kayo sa mga matitinong bansa, Singapore, Japan. Makikita nyo yung, ngayon sa Hong Kong, matindi ang pagka nalaman na corrupt ka talaga doon, makukulong ka talaga. Kaya na lang, ang tindi nung pag-asenso ng bayan Ang bilis. Yeah? Sa ibang bansa, punta kayo, eto, sabi ko nga sa inyo, marami nang lalait sa China. Pumunta kayo ngayon, mag-Google kayo, mag-YouTube kayo. Tingnan ninyo yung Shanghai, tingnan ninyo yung mga lugar sa China. Pucha, ultimong robot na pinag-uusapan. Oo, ganun katindi, robot na. Yung highway nila, alam mo yung mga napapanood mo sa pelikula na super highway, ganun na. Ganun na katindi. And maikling panahon yan. Matindi na, electric. Walang binatbatang electric, sorry pasensya na. Nung tinitingnan, nagkaka-interest kasi ako ngayon sa mga electric vehicle Napag-iwanan ng Tesla. Siya kayo nakakita ng electric na pag nagmaniubra, hindi gumagalaw. As in, ganun lang Saka nakakita ng electric na pag dumaan sa lubak, hindi gumagalaw. Sa sobra ng suspension niya. Ikinukumpara nga lagi sa Tesla, nagmumukhang yung Tesla. Inidubog sa tubig. Grabe, sabi ko, kakaiba na ito. Paano nangyayari yung mga ganyang klaseng kasi yung gobyerno rin Pag talaga sa atin mga kababayan, ano pinag-uusapan ng presidente natin? Intrams. Gago! Ladies and gentlemen, elementary pa lang ako, meron na kaming intrams. Bakit ngayon intrams pa rin ang pinag-uusapan? Hindi, diyan ka magtataka Yung presidente natin ngayon, iniinggano niya ang Department of Education for intrams and sports. Ano ba? Kahit ipusta ko sa inyo, lahat kayong nanonood ngayon, naranasan nyo yung intrams
Yan yung favorite nyo. Bakit? Naka-pek-pek shorts yung mga babae dyan pag nagbabalibol eh. Sa amin, naka-pek-pek shorts yung mga lalaki. Tuwan-tuwa yung mga bading jersey doon. Oh! Hindi kasi all boys kami ha. Pasensya na. So wala, dun sa eskwela namin, walang mga pek-pek shorts ng kababaihan. So walang volleyball intrams doon. Ang intrams namin doon, puro kalalakihan. Nagbabakatan mga etits doon. Hindi totoo. Eh, tuwan-tuwa yung mga bading jersey doon eh. Pag intrams, naka-shorts. Totoo. O, di ba? Elementary pa lang, meron na tayo niyan. Bakit hanggang ngayon yan pa rin ang hiling ng presidente ng Pilipinas? Wala na. We're doomed to destruction. Alam niyo kung bakit? Basic. Simpleng paggawa ng mga proyekto sa gobyerno, antindi ng korupsyon. Sobra. Sagad sa buto. As in, matik na. It's normal. Pag hindi ka nagnakaw, you're abnormal. Totoo. Pag hindi ka pumitik dyan, it's sa opisina na nga lang eh. Pag gumawa ka ng tama, anong sasabihin sa'yo? Sip-sip kang animal ka. Pag gumawa ka ng masama, okay yan, barkada tayo. Di ba? Ganun eh. Baligtad na mundo ngayon sa Pilipinas. Sa bagay, yan ang nakikita mo sa lintik mong gobyerno, naturalmente, yan ang may a-apply mo sa trabaho. So dito, matik na. Nakakahiya. Alam mo yung nakakahiya na ganito ang nangyayari. Anyway, maraming salamat. Sana po magpatuloy kayo na mag-subscribe at kung pwede, mag-membership na rin kayo to support this channel. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kita po ulit tayo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang